Sipain, masyado bang malakas ang ating intro? Ang ating pangalawang pangulo, sino-sino kaya ang karapat-dapat na tamaan ng, 'di ba, ng ano ba, ng bokong-bokong, ano bang pangsipa mga kababayan? Bokong-bokong, dapa-dapa, ano ba tawag diyan 'no? Sikit, tiil, ano ba, paa, ano ba? Sino ang dapat mabakatan ng footprint, 'di ba, ng talampakan ni VP Sara sa mukha kaagad-agad? Lahat ba sila? All of the above ba yan? Sino ang dapat sipain ng Vice President? Is it Niwi? Is it Attorney Kaufman? Is it Tambaluslos? Is it Liza Tanas? Is it Diwata Torre? Deserve ba ni VP Sarang gumanti sa yawa niya? Is it Marbil? Are these the Remulyas na included di umano sa nagpakidnap kay Tatay Digong, si 'di ba? Si Bonjing at saka si John Vic, na sabi nga ni Rowena Guanzon ay minsan gwapo, minsan ano ba? Parang Becky daw yan siya. Sabi sinabi si Rowena Guanzon about John Vic, murag bayot man na siya. Ay, baka mamaya kasama na siya sa sa party-party ng mag-asawang Vangao. Hindi malayo, di ba? Anyway, maraming dapat sipain ang Vice President, included na siguro si Sisa Virus, hindi ba mga kababayan? Si Dilibog, di ba? Parang deserve naman yung mga... Lahat ng mga anti-Duterte, sipain mo, VP Sara, kung gusto mo, tulungan ka pa namin. Ilabas na ang kamao, kinakaila kung kulang ang paa, di ba? Ilabas na ang kamao. Pero syempre, isa-isa lang muna, mga kababayan. Hindi naman mahina ang ating Vice President, pero isa-isa na, lumalabas na yung angas ng ating Vice President kasi kinukonsider niyang sipain ang isang tao. And that's no other than, of course, si Ngiwi na ang pinaka-ultimate dapat niyang unahin, pero unahin muna niya si Kaufman, syempre. Nakikinig ka ba sa Team Alindog, Vice President Sara? Shoutout Team Alindog and Team Alindog supporters. Matagal na naming sinasabi yan, paltan mo na yan. And I think, sino kaya yung humaharang sa mga ina-advise ni Spokes Harry Roque kay VP Sara? Meron bang gatekeeper? Meron bang naninira? Kasi marami ang tumatrabaho kay Spokes Harry Roque. Again, mga kababayan, 'di ba ini-issuehan nila kami nung kung anik-anik, ginagawa nila kami ng kwento about Spokes Harry Roque at kung ano-ano pa, na kami raw ay mga tao ni Spokes Harry. Diyos ko po, yung tao nagtatago, wala nang trabaho. Magiging tao pa kami ni Spokes. Ano mapapasweldo nun sa amin? Umaasa na nga lang yata yun sa vlogging, mga kababayan. Tsaka sa mga kaibigan niya dyan in Europe, hindi ba? Netherlands, umaasa lang yun sa mga kaibigan kung saan titira. Kasi yung kanyang tirahan, yung apartment, mukhang natiktikan po, hinahunt talaga si Spokes Harry Roque. Ngayon, bakit tinatrabaho yan? Kasi kung tatanungin yung mga kababayan, Spokes Harry Roque always gives sound advice. Kasi nga, di ba, international lawyer, naiintindihan niya ang international law. Part siya ng Duterte government, kilala niya ang dating Pangulo. Walang ibang pwedeng mag-lawyer or magbigay ng, advice sa legal counsel ni PRRD than Spokes Harry Roque. Right? Wala nang iba pang magiging maganda ang maibibigay na siguro sa legal steps para makalaya pansamantala man or permanente na, no? Or tuluyan na makalaya sa ICC. Bakit tinatrabaho ng mga double agents, ng Team Alpotera, ng mga ahas, di ba? Si Spokes Harry Roque. Kaya nga sabi namin, yung mga DDS vloggers, mga Duterte supporters ko sila, pero inaaway nila si Spokes Harry Roque, even si Miss Maharlika, at lalong-lalo na si Ma'am Hanilet at si Kitty, sa tingin namin mga kababayan, fake DDS yan. Fake Duterte supporters yan. Dumikit lang ng dumikit yan kay PRRD nung si Tatay Digong ay nasa pwesto. Malimit magpa-picture, nagba-vlog kasama ang dating Pangulo. Even nung bumaba sa pwesto, pinupuntahan talaga nila at ini-effort na bisitahin in Davao para kunwari mahal na mahal nila ang dating Pangulo. Pero dumadaan pala sila sa bilat ni Alpot para makalapit sa presidente dahil nga yun ang press release ni Alpot siya yung latest girlfriend ni PRRD.
kung makalaya man yan ng kulungan, sa kanya uuwi at hindi kay mamahanilit. Kaya marami ang sumipsip kay Alpot, marami ang dumikit, marami ang sumasamba, marami ang dumidilap sa bilat niya, hindi ba? Marami nag-aaliluya kay Alpot. It's as if siya yung first lady. Mukhang ganyan yung press release niya. Total, may hawak-hawak siyang mga proof, 'di ba, na sila ay magkasama ni PRRD, kasama niya sa pagtulog, nakukunan niya ng litrato ng mahahalay, malalaswa. Therefore, marami ang dumidikit dyan. Walang masyadong dumidikit kay Ma'am Hanilet kasi ayaw nga niya na nagagamit siya ng mga taong gusto lang gamitin din si PRRD. Kumbaga ginagawa nilang parang tawag dyan, backdoor si Ma'am Hanilet para makalapit kay PRRD or maybe grand entrance, gusto nilang sumipsip. Ayaw ni Ma'am Hanilet ng ganun. Yung mga kiss ass, yung mga pretend, okay, mga pretentious na ganyan. So dahil hindi sila makalapit kay Ma'am Hanilet or ayaw ni Ma'am Hanilet ng mga ganyan na ginagamit lang siya para makadiretso kay PRRD, kay Alpot naman nakagawa ng paraan yung ibang mga manggagamit. At itong mga Team Alpotera, itong sumasamba kay Alpot na sabi na di umano ay nagpapakalat na siya yung latest girlfriend at siya yung mahal at hindi na si Ma'am Hanilet. 'Di ba? Tinatrabaho si Spokes. Sinasabotahe. I think it was Spokes Harry Roque. I'm not sure kung sinong nauna. Was it Spokes or maybe it was the Team Alindog who are the most vocal na dapat paltan si Kaufman. Kasi naiinip tayo mga kababayan eh. Tama? But ang tagal, ilang buwan na nakakulong, ano bang ginagawa mo, Kaufman? Right? Punyeta ka, babagal-bagal ka, meron naman palang interim release, hindi mo inayos yung mga kinakailangan, tuloy na deny. Pwede naman palang pansamantalang mag-seek ng, di ba, ng help si PRRD for interim release or humingi ng tulong sa ibang bansa para dun muna siya. Hindi naman siya tatakas, pero hindi mo inayos, babagal-bagal kang kinang kang niyawa, kang demonyo, kang mukhang alagad panimang kang niyanikan, kang buisit, kang kasi mukhang ang nagbigay rin naman kay VP Sara nitong si Kaufman ay si Mangga. So mukhang planado mga kababayan. It's a grand conspiracy, 'di ba? Tuso ang kalaban. Kaya hindi kami naniniwala mga kababayan na si Mangga ay kakampi ni VP sa ahas ang poke ng inang yan. Kaya galit na galit ang Team Alpotera at mga double agents sa Team Alindog eh. Nabuking namin eh. Right? Hindi lang naman kami. Si Miss Maharlika lalo na nakabuking. May mga ahas. May mga sabotahe. Okay. Bakit ba delikado mga kababayan na makalabas si Tatay Digong kaagad-agad? Kasi kung makakalaya yan si PRRD, baka gumawa ng paraan yan para makares back. Pero tingin ko naman hindi mapaghiganti ang dating Pangulo. Right? Mananahimik na lang yan kasi nga may edad na, lagpas 80 na. Pero tuwing matatanong yan kung gaano kainutil or matanong yan, diba, nakalaya na nga, mga kababayan, anong masasabi mo sa malalang korupsyon na parang walang nangyayari? Every time nabubuka ang bibig ni PRRD or matatanong patungkol sa mga opinion sa mga nangyayari sa Pilipinas, bakit baha? Bakit ganito? Daming growth projects. Lahat ng lalabas sa bibig ng dating Pangulo ay magiging kasiraan ni Yue. Kahit one-liner lang na opinion ni Tatay Digong yang sira lalo ang reputasyon ng inuutil na yan na kung sari-sari ng pinaggagawa. I think mga kababayan, yung drama ngayon na di umano'y naghihingalo na, may nag-leak pa ng parang papel from St. Luke's kung ano talaga yung nangyari sa kanya na may operahan something, may kidney problem, something, parang ano yan eh. Parang sila rin ang may pakana. They want the attention of the people to be diverted. Okay, so siya ngayon ang pinag-uusapan. Tuwang-tuwa siya ngayon. Akala nila mamamatay pa ako, nabudol ko sila. Wala na yung attention mga kababayan sa korupsyon. Sa mga mali-maletang pera, bilyon-bilyong pera na pinakita ni Zaldico. At sa pinag-uusapan na video na yang adiktador na yan, yang ngiwi na yan,
ay nagpapabembang pala sa buli. Ano ba talaga? Ano itong namumuno sa atin? Nyodik? Bakla? Bakit nagpapatira sa likod? Bakit pinapatusok ng asawa according sa video ni DJs? Ano ba yan? Inutil? Bakla? Magnanakaw? O adik? Or all of the above? At itong Kaufman na ito, mukhang suggested ng kapatid niya. Anyway, let's read this one. Vice President Sara Duterte said she plans to discuss with her father, former President Rodrigo Duterte, calls to change his legal counsel in the International Criminal Court. Abogado ka, VP Sara eh. Surrounded naman kayo ng mga lawyers, ng mga supporters. Sina Panelo, right? Kung sino-sino pa. Senator Marcoleta is also a lawyer. I guess marami kang kaibigan dahil nga marami kang kumpanyero. Even si Attorney Nick na kaibigan namin ng Team Alindog, nagsasabi rin na walang kwenta ang abogadong ito. Mag-iisang taon na mga kababayan nakakulong pa rin, daig pa ang pinarusahan. And buti sana kung bata pa yung nakakulong, nakaya pa yung stress, di ba? Hindi physical stress, kundi emotional stress. I think the spiritual aspect or, di ba, spiritual side ni PRRD or whatever ay strong naman, di ba? Matibay naman siguro ang paniniwala ng dating Pangulo sa kanyang destiny, sa lumikha, though matalas lang ang bibig niyan, sinasadya naman niya nung siya nakaupo pa para mahuli nga yung attention ng media. Kung di magmumura ang dating Pangulo, hindi ibabalita ng media hindi naman daw yan pala mura, si PRRD mga kababayan, mahinahon daw yan, mahiyain pa. Dinadaan niya sa ganun para lang makakuha ng atensyon. Pero sa tingin ko, despite na, di ba, matalas ang bibig, balahura ang bunganga, sinadya lang niya yon, pero yan ay malakas ang pananalig sa nasa itaas. Yeah? Dahil nga itinadhana siyang maging Pangulo, hindi naman niya yun inaasahan from being a mayor of Davao and then there. He became the president. So naniniwala siya sa destiny, di ba? Ang ginamit pang ang term ni Rowena Guanzon to describe PRRD is he is fatalistic. He believe in fate. Okay? Kapalaran. So, but still mga kababayan, despite or in as much as we want to, of course, in as much as we believe na matibay ang paniniwala ni Tatay Digong sa lumikha, di ba? Pero yung emotional aspect ni Tatay Digong, for sure, minsan bumibigay yan. Ba't walang ginagawa ang mga Pilipino? Matapos ko silang pagsilbihan, hinahayaan nila ako dito. Kaya nga lagi nire-remind ni VP Sara, hindi, may mga tao pa sa labas, may mga bumibisita pa. Hindi sila bumibitiw, no? Kahit malamig, mainit, nandyan pa rin may dumadating. Pero mag-ingat ka rin, VP Sara, maraming nananabutahe dyan sa labas. Ngayon, after almost a year, mukhang nare-realize ni VP Sara na, okay, teka nga, nagagastusan kami sa isang tuwa. At saka VP Sara, hindi maganda yung nangyari na pinabayaan ni Kaufman na hindi madalaw ni Ma'am Hanilet Avancenia, si PRRD. Okay, fine. Maybe beneficial yon or advantageous yon sa side ni Ma'am Elizabeth Zimmerman being the first wife, pero humiwalay na sila di ba? Not sure kung may ibabalik pa yung dati dahil nga sabi nga po, mas matagal pa ngang naging kasama ni PRRD sa buhay si Ma'am Hanilet kesa kay Ma'am Elizabeth Zimmerman. But again, we have to give it to PRRD, may dugong Muslim, pwede naman daw po siya mag-asawa ng hanggang 4 lang, hindi naman pala sang dosena or mahigit. Hello sa mga babae nating Muslim dyan. So, di ba, pwede naman siyang magkaroon ng multiple partners ng sabayan pa nga kung tutuusin mga kababayan. Hiwalay naman na siya kay Ma'am Elizabeth Zimmerman and he has Ma'am Hanilet, di ba? At saka may anak sila ni Kitty, siya yung kasakasama hanggang ngayon, pero hindi madalaw. So, anong nangyari, Kaufman? I think, no, ayaw talaga ni Kaufman na nagtatanong kasi si Ma'am Hanilet yung parang malapit kay Spokes Harry Roque. Parang yung kung magbigay man ng advice si Spokes Harry Roque kay VP Sara, mukhang merong mga humaharang. Okay?
mga kababayan, may bumabakod na kay VP Sara. Meron na mga gatekeepers, mga ate at kuya. Yung staff pa lang niya, yung mga plaintiff ng OVP, meron dyan mga, nahalata namin, meron dyan mga peki. Kasi hindi naman hired ni VP Sara yun eh. Hindi naman appointed ni VP Sara yung mga nasa OVP. Mga inabutan na lang niya yan, matatagal na sa OVP. Okay, mga tenured na, di ba, mga permanent na dyan. Plaintiff nga nilang tinatawag. Hindi niya yan appointees yung nandyan. Kaya marami dyan. 2, 3 ang kilala naming traidor kay VP Sara. Anong sabi ng mga fake DDS at mga double agents? Tinatakot niyo lang ang mga tao, sinisiraan niyo lang OVP, gumagawa kayo ng mga chismis at kung ano-anong mga paninira, imbis tahimik. Hindi nga kami magsasalita, hindi nga iimik ang Team Alindo kung hindi kami nakakakita ng napakaraming red flags kung bakit ganito yan, bakit ganyan yon, ba't yan ang sinasabi nitong isa, bakit ganyan ang kilos. At nung umimik ang Team Alindog na hindi namin gusto ang kabagalan at kainutilan ni Kaufman at yung nangyaring kababayaan niya or pananadya niya para hindi madalaw ni Ma'am Hanilet o ano ngayon. Nga pala si Libag ha, medyo nagpapahaging na, nagma-mind conditioning na. Kahit ano raw ang gawin ng mga Pilipino or kung sino man, hindi raw talaga bibitiwan ng ICC si Tatay Digong. So walang kwenta yung papirma-pirma mo ining. Para saan talaga yan? Ano, nararamdaman mo na bang palpak ka? Kasi ha, inaasahan namin na mapapalaya mo si Tatay Digong sa mga pirma-pirma mong yan. Ganyan kayo mang budol. Pirma na kayo. Mapapalaya nito si Tatay Digong. Pukin ang ina mo ka. Kahit maka 1 bilyong pirma ka pa, hindi mo mapapalaya si PRRD, mambubudol kang yawa ka. Oh, kayo ng grupo mo, Alpotera and the Double Agents. Nasambang-samba kay Kaufman. Kontrol tanggol sila kay Kaufman, mga kababayan, no? Binabatikos ng Team Alindog. Itong animal at inutil na... Kasi ano, paano niya nga mga ate at kuya, maidi-defend ng todo-todo si PRRD? Hindi siya Pinoy. Ano, porke English speaking? Ganon? Porke imported? Para lang din naman, that's colonial mentality mga ate at kuya eh. Si Spoke Harry Roque, he understands international law. Nagbibigay siya ng sound advice sa mga Duterte, even kina Ma'am Hanilet, siniraan. So, may mga vloggers na ito ang sinusuportahan, si Spoke Harry Roque, tinrabaho ng mga fake DDS. Yung mga Team Alpotera nga at mga double agents. Oh. Plus, again mga kababayan, part nga kasi ng cabinet ni Tatay Digong, si Spokes Harry Roque, during his admin. Kilalang kilala ni Spokes. Plus, di ba, may bond sila eh. May pinagsamahan, ipagtatanggol ng husto ni Spokes Harry Roque si PRRD. O bakit siya inaaway nitong mga Duterte supporters ko, no? Yung grupo ni Nalibag, ni na Chupagan, pati yung mga nasa dahig na yan, nasambang-samba kay Mangga. At kung todo habol kay VP Sara para ma-interview, para mataas ang views. VP Sara, baka akala mo, hindi ka pinagkakapirahan ng mga sa ganyang paraan. Ha? Okay. So, ayan. Papaltan. Ha? Okay. Where he faces charges of, ganon-ganon. Crimes talaga. Hindi ko ba pronounce ang tama. Against humanity related to his Blue Jay war against Dorogas. Paltan mo na nga ni VP Sara. Nagkamali ba ang Team Alindog? So, sinong ipapalit dyan? We're not saying na si Spokes Harry Roque kasi I think hindi niya magagawa yan, no? Lalo pat nagsisik ng asylum, hindi ko alam kung granted na si Spokes. Pero maybe a Filipino lawyer, tama mga tat kuya, kung kayo tatanungin, sino ba ang dapat maging abogado ni PRRD? Dapat Filipino lawyer na kilala si Tatay Digong. Yung lalaban ng husto. Ito, lampay, puti kasi. Hindi naman niya kilala si Tatay Digong. Maybe he's familiar. Okay, that's the President of the Philippines. Okay, 2016, 2020, that's it. Kilala niya si Tatay Digong? O, hindi nga niya may pagtanggol sa ano sabi ni Bibi Sara nung sa vlog natin itong nakaraan. Ang desisyon daw ng ICC ay babase sa librong sinulat. May sumulat ng libro sa Pilipinas, I think si Maria Reza nga yan, kung sino man yung gumawa ng libro against na kay Tatay Digong, yung mga EJK, kuning-kuning. Ba't doon ibabase? Kilala ba nila yung sumulat ng libro?
Eh kung anti-Duterte yun, eh mukhang anti-Duterte ang sumulat ng libro. I think yun yung Thousand Cuts ni Maria Ressa. Or maybe there are other books about EJK or anti-Duterting mga libro. Doon ibabase ng IC Ing. Anong ginawa mo, Kaufman? Yung interim release si Tatay Digong, pansamantala na nga lang paglaya eh. Hindi mo man lang nagawa ng paraan. Tapos sasabihin, ang problema kay Kaufman, mga kababayan, pinagmamalaki niya na lagi niyang binibisita si PRRD. Eh, ba't hindi ka na-interview sa labas ng chipmunk na binagbigyan mo ng number na spokesperson mo na rin? Ha? Ano sa tingin nyo kay Kaufman, mga kababayan? Kasabwat ba ito ng mga kalaban? Pakawala rin ba ito ni Mangga? Nakakatulong pa ba siya sa kaso ni Tatay Digong o nakakasabotahin na? At hanggang kailan tayo maghihintay para makalaya si PRRD? At makakauwi pa ba ng Pilipinas yan? Well, there's hope. Tama ba? Kasi ipapaltan eh. Baka may pag-asa. What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.